Okay, so class, good afternoon. Nag-prepare ako ng isang video since tayo ay sa naka-asynchronous, ibig sabihin yan, na-prepare ko ito para magkaroon kayo ng mga source tungkol dun sa mga activity na gagawin nyo offline. Okay? Pero as part ng aking online classroom tutorial o YouTube channel, magiging ano din siya, na magiging useful din para sa lahat. No, kaya na halimbawa, yung iba na gustong matuto regarding dito sa ating topic, magkakaroon sila ng idea. So, alam niyo naman na yung YouTube channel na ito was created during the time of pandemic. Okay? So, without further ado, so let's get started. Okay. So, ngayon, ang i-discuss natin ngayon is about the different types of cryptography. No, it is part of the information, the assurance, and the security. Ito yung tinatawag natin na meron tayong CIA trial, no? Yung tinatawag natin na confidentiality. So, alam naman natin, discuss na natin before, ano nga ba yung confidentiality? No? So, ano nga ba yung integrity and the availability? Right. And dito sa ating cryptography, no, na-discuss na rin natin yung unang dalawang type, no, yung Caesar cipher and the modular operator. So, yung Caesar cipher is a type of cryptography na meron siyang tinatawag natin na direction, no? Either left or right. Si modular operator naman, wala siyang direction. Meron lang siyang key na halimbawa which is 10. Then, kung halimbawa is letter B, kung ano yung number ng letter B sa ating alphabetical order, ipa-plus mo lang yung susi or yung kinaya nyo 10, so magiging 12. Then, ikakount nyo lang dito sa ating alphabet. Ano nga ba yung 12? Okay? So, dalawang ano lang yun, no? Yung encryption tsaka yung decryption. So, yung encryption, yung plain text ay magiging unreadable. So, gagawin lahat yan ni sender, then tsaka niya ngayon i-send doon kay receiver. So, si receiver naman, i-decrypt niya. Okay. So, ngayon, this time, yung i-discuss natin, yung tinatawag natin na columnar transposition cryptography. Okay? So, si columnar transposition cryptography, gumagamit tayo ng tinatawag natin na keywords. Okay? Dalawang keywords. Okay? So, halimbawa, let's have the plain text, no? Halimbawa, lagyan natin siya ng hello, hello world. Okay, so yung keywords na gamitin natin is yung hack, then yung number 2, fire. Okay, so dalawang keywords yan. Ang ginagawa natin ngayon is the encryption. Okay, so yung first transposition natin guys, step number 1, number the keywords. So, na-number natin yung keywords in alphabetical order. So, halimbawa, gamitin na muna natin yung hack, ano? Okay. So, lagyan natin yan yung hack. Okay. Right. So, ang mangyari dyan, ilalagay natin yung ating plain text, no? Which is the hello world. Okay. So, H, P, L, hello, W, O, R, L, D. Then yung space, no, ipapalit natin with the X. Okay. Okay. So ngayon, babasahin natin siya in column. Pero ang gagawin dito this time, guys, i-alphabetical order muna natin yung ating keywords number 1, no? So halimbawa, yung hack, column 1. Okay. Siyempre dito sa hack, yung A, yung una, di ba? Saka alphabetical order. Yung number 2, C. Okay, so number 3, letter H. And yung number 4,
letter K. Okay. So, ngayon, dito sa ating letter A, no? Titingnan natin guys, ito yung letter A. So, meron siyang E, W, D. So, E, okay, so W, D. So, yung C, L, O, X, L, O, X. Yung H, H, O, and L. So, H, O, L. Yung K, L, R, X. So, L, D, R, and D, X. Okay. So, ngayon, ito yung ating tinatawag nating intermediate text. So, intermediate text, ano? Okay. So, ilalagay natin ngayon yung ating first transposition ciphertext. So, we have E, W, D. So, L, O, X, H, O, L, and L, R, X. Okay. Next, punta tayo dito sa ating next keyword or the second transposition. So, gagamit natin ngayon yung fire. So, let's do fire. Okay. Lagay natin yung fire. Okay. So, fire. F-I-R-E. So, kung kanina guys, yung ating plain text, ito yung plain text, na-write down natin doon sa ating first keyword. So, ito na siya, no? Hello world. May dito sa ating second keyword, ito naman ngayon yung imamount natin. So, ibig sabihin yan, yung E, okay, W, D, L, O, X, H, O, L, and L, D, R, and D, X. Okay? So, ito yung ating tinatawag natin from here, imamount natin siya dyan. Ngayon, kailangan din natin ngayon yung ating second keywords dapat naka in order or alphabetical order. So, same lang din yan. Gagawa tayo ng column 1. Okay, so try muna natin. Okay, so, column 1. Okay, doon sa fire, yung first letter natin is letter E. Yung second, okay, so A, B, C, D, E, F. So, meron tayong letter F. Number 3, I. So, meron tayong letter I. And number 4, si letter R. Okay. So, ito yung kanina, yung galing doon sa ating hack. Ito naman is para sa ating fire. So, ngayon, ang gagawin natin dito guys, yung letter E. Okay, so yung letter E, ito siya. Ito yung letter E natin. Okay, so ang ano niya is L, O, X. Yung F, A, O, L. Then yung I, W, X, L. So W, X, L, and yung DR, G, H, R. Okay? So, ito yung tinatawag natin na final ciphertext, no? So, nalagay natin siya. So, L-O-X, E-O-L, W-X-L, and D-H-R. Ito yung ating final text. Right? So, final. Ito yung ating final. Okay. So, ibig sabihin yan, from here, ginamit natin yung hack. Then, in-arrange natin in order yung keywords na hack. Okay? So nagkaroon siya ng A, C, H key. Then, saka natin nilagay ngayon, mount natin yung equivalent ng letter H, which is the HOL. So, ginamit naman natin ngayon yung fire. Yung output nito,
dito natin i-mount sa second keywords. Then, ang gagawin ulit natin dyan, in order natin yung second keyword, and we have the tinatawag natin na final output. So, ito yung tinatawag natin na encryption. Okay? So, ibig sabihin na encryption from readable message to unreadable na isi-send na sender papunta kay receiver. So, ngayon si receiver niyan, anong gagawin niya para mabasa niya yung message ni sender ay i-decrypt niya ngayon using the two keywords which is the hack and fire. So, kasama ito guys na isi-send the sender and yung two keywords. Okay, then we have the fire. So, ito yan, ang ginagawa natin ngayon is sa cryptography. So, sa second video natin, i-discuss natin paano ba mag-decrypt. No? Paano ba mag-decrypt ng message, unreadable message using the two keywords na nanggagaling kay sender. Okay? So, ito yung sa mga activity na gagawin nyo, yung mga IAS student, mag-create kayo ng at least 4 plain text message, no? Plain text na 1, 2, 3, 4, halimbawa, using two keywords. Halimbawa, number 1, halimbawa, lalagay nyo dyan, I'm a programmer. Then, lalagay nyo ng keywords, dalawa. And number 2, same na din, number 3 and number 4. So, mag-isip kayo guys kung ano yung message. Then, lalagay nyo siya ng keywords na naisip nyo. Okay? So, that's all guys. And thank you for watching. Gawin nyo yung activity na pinagagawa ko sa inyo and dapat ma-submit nyo yan by Tuesday. Okay? So that's all and thank you for watching. See you on the next tutorial. So bye-bye.